number page 15. Number? Page 15. Page 15 dito. Mubtada. Okay. So tulad ng sinabi ko, ang mubtada, subject, and then ang khabar, predicate. And then ang mubtada nahati sa dalawa, zahir at saka mudmar. Ano isa ng zahir? Tatay? Ano isa ng zahir, tatay? Hindi ko alam, Ustaz. Mang Daud, ano isa ng zahir? Assalamualaikum, Ustad. Ang zahir po ay hindi siya pronoun at mudmar siya po ay pronoun. Ang zahir ay hindi pronoun. And then ang mudmar ay Ang mudmar, pronoun. Ustad. pronoun. Example nga ng mudmar, Mang Daud. Mudmar, huwa, Huwa. huna, huwa, hum, Okay. Huwa, huma, hum. Hiya. hiya, huma, hunna. And then Antuma, anta. anta, antuma, antum. And then Anti, antuma, antunna. Ano pa? Nahnu, saka ana. Ana, tsaka? Tsaka nahnu po. Okay. Yusuf, magbigay ng example ng zahir. Zahir, Muhammad. Tulad ng Muhammad. Okay, so yan ang example. So tingnan nyo dito. Zaidun qaimun. Ang Zaid, mubtada. And then ang qaimun, khabar. Ito ay mubtada. Ito ang khabar. Ngayon, anong klaseng mubtada ang Zaid? Zahir po. Zahir. Okay. Zahir. Kasi hindi siya pronoun. Hindi siya pronoun. Ngayon, makikita nyo ang sign niya ay damma, damma. Bakit damma ang sign nilang dalawa? Bakit damma ang kanilang sign? Dahil sila ay marfu. Dahil sila ay marfu. Ano pa? Ang pinaka-correct ay dahil sila ay Zahir. Sila ay noun. Sila ay mubtada. Mubtada nga sila. Zahir. Dahil sila Fa'il, ay Ustad. ano yan? Zahir. Fa'il. Hindi pwede mubtada tapos fa'il pa siya. Fa'il, Ustad. Dahil sila Zahir. ay Ismul jumlatul ismiyah. ismul mufrad. Pinalitan pa eh. Dahil sila ay ismul mufrad, kaya ang alaman nila ay damma. So kung i-i'rab mo silang dalawa, halimbawa mubtada ang isa, mubtada, ang isa naman khabar, pero sa i'rab, same lang silang dalawa. Marfu'un, and then wa alamatu raf'ihi. Anong alaman nila? Anong alaman nila?
ضمة. Dhamma. Same silang dhamma. Which is, ganon din si qaimun. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Ngayon, kung ibalik kong tanong, bakit damang alama? Hindi waw, hindi alif, hindi nun? Dahil small Ismul mufrad. mufrad. Ganon din si az-zaidan at saka si qaiman. Okay, nasaan ang mubtada natin? Nasaan ang mubtada natin, Ahmed Nur? زيداني. Okay, ang mubtada natin, az-zaidani. Anong klaseng mubtada, Muhammad Nur? Ahmed Nur. مثنى. Anong klaseng mubtada? Zahir o mudmar? ظاهر. Okay, Zahir. zahir. Bakit siya zahir? hindi siya مضمر. Kasi hindi siya pronoun. Tama, zahir siya Hindi siya pronoun pala. kasi hindi siya pronoun. Ngayon, ano ang alama niya? 'Di ba dapat kapag mubtada at saka khabar marfu, anong alama niya? Anong alama meron? Alif. 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 Okay, ang sabi ni Celeste, alif. Bakit alif, Celeste, ang pinili mo? Hindi damma at hindi rin wow? Dahil siya ay mutana, Ustad. Dahil siya ay Dual. musanna. So kung iarab mong Zaid, Zaidan, ilagay mo dito mubtada, and then marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun. Hindi na pala damma. Ano nang alaman niya? Alif. Alif. Alif na siya. Okay. Same din dito. Kaima. Anong pinagkaiba ng Zaidan at Kaima? Kaimani. Az-Zaidani, Kaimani. Anong pinagkaiba nilang dalawa? Yusuf? Ang dual din po yung kabar niya. Pareha silang dual. Anong pinagkaiba nilang dalawa? Amina, laman. Amina. Ah? Anong pinagkaiba nilang dalawa? Yung Zainani is singular, Ustad. Yung kaiwan i pronoun. Mhm. Hindi. Oh, hindi daw. Muktada yung ano. Mubtada po yung kuan. Az-Zaidani tapos Kaimani. Khabar. Okay, so ang Az-Zaidani mubtada, ang Qaimani khabar. Yan ang pinagkaiba nila. Pareha silang dual, musanna. Pareha silang marfu. Parehas ang alamat nila ay alif. So nagkaiba lang sila is sa mubtada at saka khabar. Pangalawang pinagkaiba nila, ang Az-Zaidani ma'rifa, ibig sabihin may alif lam. Ang Qaimani walang alif lam. So yun ang pinagkaiba nilang dalawa. Okay, next is Az-Zaiduna Qaimuna. Nasaan ang mubtada at nasaan ang khabar? Tuna. Celeste? Saiduna. Az-Zaiduna. Nasaan ang khabar mo? Zaiduna o Qaimun? Kaimuna. Okay, so ang sabi ni Celeste, ang Zaiduna ay mubtada, ang Qaimuna khabar. Ano ang sign natin? Ano ang Wow. sign? Ha? Wow. 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 Okay, itong wow. Bakit wow ang sign natin? Dahil ito Jama. ay jama, plural. Mudakar salim. ذكر السالم. Jimay mudakar salim. So, kung i-arab mo, Dakara salim.
Pakikiarap nga Mang Daud. Yung Zaiduna. Zaiduna, Mang Daud. Ala si Mang Daud. Ibrahim Alan. Salamat po, Ariola. Ustad. Nakamute pala. Ustad. Nakamute. Nakamute. Yala. Sige. الزيدون Hmm. مبتدا وعلامة مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الواو. Ano? Okay, alwaw. Bakit? Liannahu. Kasi siya لأنه شيء جمع مذكر السالم. Okay, jama' mudhakkar salim. So ganun din ang kaimun. Ilagay mo lang dito khabar. Tapos marfu, alamatu raf'ihi al-waw. Ganun din. Liano jama' mudhakkar salim. Okay. Merong mga bagay na na-change ang mubtada, pumapasok sa mubtada at saka khabar. Bab al-awamil, chapter na na-change ang mubtada at saka khabar. Wahiya thalathatu asya, tatlong bagay. Tatlong grupo. Merong 3 groups. Ang unang grupo ni Kana at mga kapatid niya. Pangalawang grupo ni Inna at ng mga kapatid niya. Pangatlong grupo ni Dhonantu at ng mga kapatid niya. Yan ang mga tatlong grupo pumapasok kanino? Sa mubtada at khabar. Sila yung tatlong grupo na yan. Bawal na ako sa kape kung gano'n. Sisinok na naman ako. Ang una ay kana wa akhawatuha. Tingnan yung kana. Ay nako. Kana wa akhawatuha. Ano tong kana wa akhawatuha? Ano ibig sabihin ng kana? Kinaroonan. Pinaroonan. Ano ba? Mula. Sabihin mo, kanallahu. Ang Allah. Ang katangian ng Allah. Pwede ganon. Pwede rin mag-meaning ang kana ay dati. Halimbawa, sabi mo, kana Ibrahim talibun fil markaz. Kana Ibrahimu taliban fil markaz. Dati sabi mo, naging estudyante si Ibrahim ng markaz. So dati, parang nagmi-meaning siya dati. Kana, ganon. So dito, pwede rin yung sabihin mo dati. Pero pag sa Quran, makikita mo ang kana tapos ang dinidescribe niya ay Allah, hindi yun dati. Walang pagbabago doon. Halimbawa, kanallahu gafuran rahima. Hindi mo pwedeng sabihin dati ang Allah ay gafur. Mapagpatawad. Rahiman. Maawain. Hindi mo pwedeng sabihin dati. Kasi Parang ang ibig sabihin ng Parang kana likas doon, na. Likas. ano? Likas na maawain. Parang ganun. Likas na maawain at mahabagin. Ganon. Likas na mapagpatawad at mahabagin. Kapag sa Allah, ang dinidescribe niya. Pero kapag mga normal na sentence lang, pwede mong gamitin ang kana dati. Ibig sabihin hindi na ngayon. Nakuha niyo to? Kana, halimbawa, kana Ibrahim Alan Ariola fil Philippine.
Dati sabi mo, si Ibrahim Alan Arreola, nasa Pinas. Ngayon, huwa fi Ajman. Ngayon nasa Ajman na siya. So, pwede mong gamitin ng kana ng ganong bagay. Ngayon, ang rule ng kana, turfa'ul isim. Ang mubtada, hindi na tawag mo sa kanya mubtada, kundi isim. Ang tawag mo sa kanya, isim kana. Pag sinabi mong mubtada, tapos pumasok si kana, ang sasabihin mo, ismu kana. Tawag mo sa kanya, ismu kana. And then, wa tarfa'ul isim, kailangan damma. Damma pa rin siya. Ang mubtada mo dyan, damma, walang pagbabago. Wa tansibu al-khabar. Ilagay nyo dyan tansibu. At ginagawa niyang patha ang khabar. Ulitin ko, ginagawa niyang patha ang khabar. And then, ang tawag sa khabar, mayroon na siyang khabar kana. For kana. Tawag mo sa kanya, khabar kana. Example natin sa taas, halimbawa, Zaidun qa'imun. Ipapasok natin ang kana. Okay, Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Anong i'rab natin ulit sa Zaidun? Mubtada. Mubtada. Anong i'rab natin sa qa'imun? Kabar. Khabar. Ngayon, ipasok natin si kana. Kana Zaidun tapos qa'iman. Kana Zaidun qa'iman. Tingnan niyo daw. Bakit natin nilagyan to ng patha? And then ito ay damma pa rin. Dahil pumasok si Yung kana. Dahil si kana. Dahil pumasok sa kana. Dahil kay kana. Kana Zaidun. Bakit? Kasi ang rule, tarfa'ul isim. Therefore, isim. Marfu pa rin ang kanyang isim. So ito, ang tawag natin sa kanya, hindi na mubtada. Tawag natin sa kanya, ismu Kana. Mo kana. kana. Ismu kana. Ang tawag natin kay kaiman, khabar Kana. kana. Yun ang tawag natin. Ismu kana at khabar kana. Okay, so wag niyong kalimutan ng rule. Gagawin niyang marfu, damang isim. Gagawin niya naman mansub ang khabar. Ngayon, lagyan lang natin meaning ang mga kasunod niya. Kana, andun na yung naging. O dati pala, dati. Amsa. Ano isa ng amsa? Sa hapon. Inabutan ng hapon. Pag sinabi mong amsa Yusufu, inabutan ng hapon si Yusuf, Musliman. Muslim siya. Inabutan siya ng hapon, alhamdulillah, Muslim siya. Asbaha naman, Manga. inabutan ng umaga ang asbaha. Adha, inabutan ng oras ng duha. Duha. Yung duha. Alam mo yung duha? Yung pag-angat ng araw hanggang sa Araw. before ang zuhur. Tawag doon, duha. So, inabutan ng oras ng duha. Dhalla, still. Ganon pa rin. Pag sinabi mong dhalla, Muhammadun Rasulan. Still o nananatili
ganon pa rin, Rasul pa rin si Muhammad. Ano ibig sabihin ng dhalla? Still. Next, bata, inabutan ng gabi. Bata, inabutan ng gabi. Sara, naging. Halimbawa lang, Sara Ahmad Nur, qari'an. Naging reader si Muhammad Nur ng Quran. Laysa, hindi. Laysa, hindi. Sulat nyo meaning? Nasusulat nyo rin ang meaning, Mang Daud? Opo, Ustad. Okay. Mazala, pareha sila ng meaning ng zalla. Ano isa ng zalla? Zalla? Pareha sila ng mazala. Still. Still. Ito, parehas din sila ng mazala. Parehas ng mazala. Parehas ng mazala. Mazala. Parehas din sila. 1, 2, 3, 4, 5. Pero ang lagi lang ginagamit, itong mazala at saka itong madama. Ang madama parang ano siya, habang buhay. Madama. Habang ako ay buhay pa, ganun, madama. Parang ang meaning niya ay habang. Okay. Nakuha ng meaning lahat? Etong mazala, manfakka, wa ma fati'a, at saka wa ma bariha, wa ma dama, magkaparehas lang yun. Wa ma tasarrafa minha, at kung ano man ang mga connection. At kung ano man yung mga may connection sa mga word na yan, tulad ng kana, di ba? Yakuno, mudari na yan. Ito, mudari. So, may connection pa rin siya sa kana. Kasi ito madi, ito mudari, at saka ito ang amar. So, magka-connect pa rin yan. Under pa rin siya ng kana. Kahit yakuno na siya, kahit kun, under pa rin siya ng kana. Ang asbaha, madi, ang yusbihu, mudari, ang asbih, amar. So, ang yusbihu at saka asbih, under pa rin ng asbaha. So, ang ruling niya ay ganun pa rin, tarfaul isim, gawin niyang dammang isim, at gawin niyang patha ang khabar. Tulad na lang, kana Zaidun qa'iman. Kana Zaidun qa'iman. Example yan. Okay, nasaan ang isim kana natin? Kana Zaidun qa'iman. Kana Zaidun. Saidun. Kana Saidun. Nasaan ang ismu kana? Ismu kana. Mukana Zaidun. Okay, ang ismu kana natin ay Zaidun. Nasaan ang khabar kana natin? Kaiman. Kaiman. Oiman. Okay, ang khabar kana natin ay kaiman. Okay. So, ang main point lang dito kasi yung isim kana. Kasi nasa mga marpu pa tayo. Nasa mga nalagyan tayo ng dhamma. Yun ang topic. So, sabihin mo lang, Zaidun, isim, kana, marfu'un, same pa rin. Wa alamatu, Raf'ihi damma. raf'ihi. Anong alaman ng pagkarafa niya? Dhamma. Damma.
Ganun lang siya. Tulad pa rin ng kanina. Okay, kasunod. Laysa amrun shakhisan. Laysa amrun shakhisan. Nasaan ang ano natin? Nasaan ang ismu laysa? Simkana. Ismulaysa. Wala na kasi Amrun. laysa na dito. Ismu laysa naman. Hindi siya ismu kana. Hindi na siya kana. Hindi na. Laysa na dyan, so ismu laysa. Nasaan ang Ismu ismu laysa? Amrun. Ang amrun. Hmm. Amrun. So, pag iharap mo yan, sabihin mo amrun, ismu, laysa, Ismu laysa. marpu'un, Alamatu rafihi marfu'un. alamatu, raf'ihi, Dam. alamatu, raf'ihi, dammatun. So, yun lang. Meron ka na ismu, laysa, marfu'un, wa alamatu, raf'ihi, ad-dammatun. So, ngayon alam mo na kapag ismu, laysa, kahit sino yan. Halimbawa, kung ang nakalagay ay amsa, ismu amsa. Asbaha, ismu asbaha. Adha, ismu adha. Dhalla, ismu dhalla. Bata, ismu bata. Sara, ismu sara. Mazala, ismu mazala. Manfakka, ismu manfakka. So, ganun lang yan. Kapag sino ang kumunik, sino ang nasa unahan mo, siya ang ilalagay mo. Hindi mo pwedeng ilagay sa ismu kana. Walang ang kana. Lagay mo ismu kana. Okay, next. Wa amma inna. Andito ng inna. Wa akhawatuha at ng mga kapatid niya. Fa innaha tansibul isim. Kabaliktaran to ni kana. Ito naman siya, gagawin niyang fatha ang isim. Gagawin niyang fatha ang isim. At gagawin niyang marfu ang khabar. Fatha ang isim, marfu ang khabar. Baliktad silang dalawa. Nakuha niyo to? Ano ang ruling ni kana? Ulitin natin. Ano ang ruling ng kana? Mang Daud. Anong ruling ng kana, Mang Daud? Kapag pumasok ang kana, nagiging ismu kana siya. Ang mubtada nagiging ismu kana. Ginagawa niyang fatha ang khabar. Ang At mubtada? ang mubtada ay marfu pa rin. Okay, ginagawa niyang ismu kana marfu at ang khabar kana fatha. Okay, ngayon nasa inna na tayo. Ano naman ang inna? Mang Daud? Indeed. Ano? Ang inna? Anong ruling ng inna? Abu Ayman. Nagiging mansub si mubtada at marfu pa rin si khabar. Okay, nagiging mansub si mubtada at marfu pa rin si khabar. Ngayon, ang ibig sabihin na tayo, meaning ng inna, indeed, ano pang ibig sabihin niya? Indeed, verily, ganon-ganon siya. Katotohanan. Totohanan. Parehas lang yan sila ng anna. Walang pinagkaiba sa meaning. Walang pinagkaiba ang anna at saka inna. And then, lakin na, anong ibig sabihin ng lakin na? Subalit, ang lakin na subalit. Sa English, pwede mong ilagay ang but. Halimbawa, sabihin mo, si Maria ay masipag. Subalit, siya ay, ano? Si Maria ay Laging absent. masipag. Absirul. Subalit, siya ay absirul. Ganun. Opposite ang first sentence sa second sentence. Magka-opposite. Di ba? Binanggit mo masipag.
Pangalawang sentence mo, binanggit mo na abserul. So, yun ang bat, subalit. Kaanna, katulad, parang. Ginagamit mo to compare. Halimbawa, mudarrisuna, ang teacher namin, kaannahu, para siyang boplaks, bopol, syunga-syunga. So, ang tawag dito, kaanna ang ginamit. Kaannahu, para siyang. Ang kasunod naman, laita. Anong laita dito? Ginagamit mo ang laita sa mga pangarap na hindi naman na mahirap na hindi na mangyari. Pangarap na impossible na mangyari, gamitin mo ng laita. Tulad na lang pangarap. Halimbawa, so pangarap mo, laita ni Pangarap ko 4. impossible yun, impossible. Kasama yun sa impossible, Yusuf. Okay. Ang laita, paano ba, Yusuf? Tulad ng sasabihin mong, laita shababu ya'ud. Laita shababa ya'ud. Sana sabi mo yung pagkabata ko, babalik ulit. Sana sabi mo yung mga 5 years old ko, babalik ulit. So pangarap yun, pero impossible na yun at hindi na yun mangyayari. So gagamitan mo ng laita. Parang wish na lang yan, wish. Wish na hindi natutupad. Impossible na matupad at hindi na matupad. Okay, next. La'alla. Dalawang meaning ng la'alla. Ang unang meaning ng la'alla, litaraji. I hope. I hope. Sana. Halimbawa, sabi ko, la'alla Yusuf bi khair. Sana okay lang si Yusuf. Ganon, la'allahu bi khair. Sana okay lang siya. Pangalawang meaning ng la'alla, litawakku'. Anong litawakku'? Parang sasabihin mo, sana hindi mangyari kay Yusuf. Ganon. Opposite siya. Una, di ba gusto mong mangyari? Pangalawa ng meaning lang laita, sana hindi mangyari. Halimbawa, sabi ko, la'allahu marid. Sabihin ko ganon, la'allahu marid. Yusuf, la'allahu marid. Si Yusuf, sana wala siyang sakit. Kasi marid, may sakit. Sana sabi ko si Yusuf, wala siyang sakit. So, ang tawag doon, tawakku. Okay. Inna Zaidan qa'iman. Katotohanan si Zaid nakatayo. Nasaan ang ismu inna mo dyan? Inna Zaidan qa'imun. Nasaan ang ismu inna? Zaidan. Okay, Zaidan. So sabihin mo Zaidan. Ismu inna. Nasaan ang khabar inna mo? Qaimun. Ang qaimun. So, dito ismu inna marfu'un. Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Anong alamat ng pagkarafa? Wa alamatu raf'ihi Alif. Ismuin na. Hindi pala ismu ng target. Sorry. Khabar. Yung sinasabi. Khabar inna. Hindi nyo kayong dala. Mali kayo. Mali kayong lahat. 0. Sa kawar tayo. Khabar ang usapan dito. Hindi isim. So, khabar. Napakalayo naman niya. Dito. Salita lang kayo ng salita. Na, tinan nyo. Khabar. Inna. Khabaru inna. Marfu'un wa alamatu raf'i. Which is yung kaiman. Yung target natin. Kaiman. So, ang kaiman.
Damma. Bakit kaiman? Pangingot ba kayo? Okay, so ilagay natin dito ano? Qaimun. Syuhada. Qaimun, khabar inna, marfu'un wa alamatu raf'ihi, dhammatun. Kasi ang topic natin ay mga marfu'at. So, qaimun. Okay. Khabar inna, marfu'un wa alamatu raf'ihi. Kasi ang rule natin ay gagawin ni inna patha ang kanyang isim at damma ang kanyang khabar. Damma ang khabar. Kaya damma yan. O marfu ang kanyang khabar, mansub. Marfu ang kanyang khabar, mansub ang kanyang isim. Okay, next example. Laita amran shakhisun. Nasaan ang ismu laita? Nasaan ang khabar laita? Shakhisun. Khabar laita. Ano ang shakhisun? Khabar? Khabar laita. Okay, khabar laita. So ilagay mo dito shakhisun. Shakhisun. Shakhisun khabar laita. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma pa rin. Ganon lang siya. Shakhisun marfu'un khabar laita. Hindi na khabar inna. Khabaru laita marfu'un wa alamatu raf'i dhamma. Okay, so yan na siya. Ang ibig sabihin daw ng inna at anna, taukid. Alam niyo yung taukid? Yung sinabi ko kanina? Pampalakas ng salita. Positive sentence. Gagamitan mo ng taukid. Kaya ang ibig sabihin ng taukid, yung mga verily, indeed, katotohanan. Tapos, ang second naman, lakin, listidrak. Istidrak, parang, ano dito, yung contradict sentence. Contradict, dalawang contradict sentence, ang nasa gitna niya ay lakin. Contradict sentence. Halimbawa, siya ay maganda, pero tamad. So, ang ibig sabihin ng lakin doon, pero. Lakin. Tawag sa ganon, istidrak. Nasa gitna ng dalawang magka-opposite na sentence. Kaanna litashbih. Ang kaanna ginagamit to compare. Tashbih, parang, katulad, ganon. Laita litamanni. Dito na yung tamanni. Wish, pang-wish. Ginagamit ng laita, pang-wish. Ang laala naman, ginagamit para mag-hope. Hope. Sana. Dito sana. Ibrahim, may ano ka? Tanong? Wala po. Pag gusto mong mangyari, ang tawag doon, taraji. Sana mangyari. Ang tawag ko, sana hindi mangyari. Ang pinagkaiba ng dalawa. Ang taraji, sana mangyari, ginagamit lang yan sa mga mabubuting. Ang tawag ko naman, sana hindi mangyari. Ginagamit lang ito sa mga masasama. Halimbawa, masama. Masama na ayaw mo mangyari. Dito naman sa taraji, mabuti na gusto mo mangyari. Tulad ng example ko kanina. Sabihin nyo sa akin, taraji ba siya o tawakko? Sabi ko, la'alla Yusufa maridun. Taraji o Taraji. tawakko? Taraji. Kapag sinabi mong taraji, sana may sakit si Yusuf. Di ba yung positive yung taraji? Positive na. Gusto mo mangyari. While ang tawakko, ayaw mong mangyari. Sana hindi mangyari. Ganon siya. Ulitin ko. Ang example ko, la'alla Yusufa maridun. Ano yun? Marid? Tawakko.
Ay, Marid, yung taong nagkasakit. Sana. Ano Sana hindi ang- siya magkasakit. Okay, Opo. sana hindi siya magkasakit. So dito siya sa tawakko. Amin, Ah. amin. Pag Amin. Taraji naman, halimbawa, Taraji, sana makaasawa si Yusuf ng 4. Ano yun? Tawakko, Taraji. Yusuf, ikaw nga Laita sumagot. po yung Ustad. Laita, laita. Laita. Bakit pinawi mo ang statement mo? Wala, takot siya makurot. Takot makurot. Katabi Ustad siguro. Laita Oo, yung Ustad, laita. Nakano na yan? Ibrahim, naka-threat na yan. Tinitingnan na yan ngayon. Naka-tiger look na yan. Naka-tiger look na. Katabi. Katabi. O yung kamay niya, Ibrahim, nasa tainga na. Aray. Sige. Sabihin mo na ulit. Makagalaw. Wala, kontrolado yan. Sensya ka na, Sopa. Impossible na yan sa'yo. Ilagay natin dito sa'yo, Laita. Laita na. Impossible. Laita na dito. Para kay Yusuf, Laita. Okay. So yun ang mga ibig sabihin. Hanggang dito na muna tayo. Next week na, last class natin. The same time, exam nyo na. Biro lang yun, Sop, ha? Sop, Okay lang po. huwag kayong sabihin mo si misis mo, baka mamaya dibdibin niya. Wala na, Ustad. Okay. Nabigyan na nga eh. Nagbibiro lang kami, ha? Umuay man. Okay. Peace tayo. Hindi. Nagano naman siya Ustad eh. Tawakko yung sinasabi niya lagi. Kaya. Tawak ko lagi daw, tawak ko. Ayan, mashallah yung misis mo, positive lagi. Okay. So, dito na tayo. Jazakumullah khairan. Next week, kukontinue natin ang klase natin, ang huling klase. Huwag niyong kalimutan mag-aaral sa Quran. Quran exam nyo na last week. At wala tayong quiz ngayon. Yun ang isa sa mga good news. Inshallah. Sana makapasa kayo. Amin. Tuloy-tuloy yung ninyo. Tawag dito yung term ninyo. Kasi next, meron pa tayong third term. Pangatlong virtual classes. At positive yung pagkaklase natin online, baka tuloy-tuloy na yung klase natin. Kahit pwede na tayong bumalik sa Markads, mayroon pa rin tayong online classes. Inshallah. Yun ang isa sa mga good news. Hindi nyo na kailangan pang mag-impake ng maaga para pumunta lang sa Markads. Kahit sa bahay lang, walang ligo-ligo o nangangamoy na, pwede kayong umattend ng klase. Kaya dito, matetest talaga yung determination ng bawat estudyante. Diba? Wala na siyang ibang dahilan. Halimbawa, dahilan niya, wala ka pamasahe Ustads kasi yung layo-layo ng Markads. Walang maghatid sundo sa amin. Marami akong mga bit-bit na mga bata. Dito makikita mo na. Kung halimbawa, yung kaalaman, ihatid na sa iyong bahay. Tapos ayaw mo pang kunin, huwag mo nang sisihin ng ibang tao, kundi talagang sisihin na natin ang sarili natin. Kasi ang kaalaman ngayon, parang sinusubuan ka na sa bunganga. Kulang na lang isaksak sa bunganga mo, papuntang lahat nakahanda na para sa iyo. So depende na lang sa sincerity natin. Ano 'yon? May ngunguya na rin para sa iyo, Ustad. May ngunguya na rin para sa iyo. Susubo na, may ngunguya pa. Wala ka nang gagawin kundi buksan lang yung cellphone mo o yung laptop mo. Dextrose na nga lang. Dextrose na lang daw sabi ng iba. Alae. Hindi na talaga ngumuya. So inshallah. Alhamdulillah. Lalong-lalo na sa nyo, ang dami-dami ninyo, 40 ang nakalista.
Ewan ko kung aabot ba yung 40 sa mag-exam. Tingnan natin next week. Okay, so hanggang dito na lang, moderator. Jazakallahu khairan.